Kinasuhan na nga ng KOJC si Abalos. Yes, matapos nga ang pagkakadakip o let's say pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa otoridad, kasabay nga nito na matapos nilang linisin ang compound ng KOJC ay nagsampa na nga ng kaso ang nasabi nga pong movement or ang samahan ng KOJC. At sinampahan na nga nila ang sekretary ng DILG na si Abalos. Nakalagay dito, cases filed against Sec. Benhur Abalos Jr. and other, one in the matter of the petition, Kingdom of Jesus Christ, the name above all names, by Executive Pastor Marton Acobo. Petitioners, Honorable Benjamin C. Abalos Jr., in his capacity as the Secretary of the Department of Interior and Local Government, Regional Trial Court, Branch 15, Davao. Yan nga at patong-patong na kaso nga ang kakaharapin daw ng mga kapulisan na ito at ni Benhur Abalos. Ibinunyag ni Department of the Interior and Local Government of DILG Sec. Benhur Abalos Jr. at PNP Chief Romel Francisco Marbil na patong-patong nga na asunto ang kanilang natanggap sa pagpapupursiging masakote si Kingdom of Jesus Christ, founder Apollo Kibuloy. Sa press conference sa kami, sinabi nitong kinasuhan siya ng administrative case ng mga kakampi ng KOJC sa Davao RTC, gayon din ang violation of domicile, interruption of religious worship, offending the religious feelings, grave threat at conduct in becoming o unbecoming of a public officer. Maliban dito, nagsampa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 counts ng malicious mischief kina Abalos, General Marbil at ilan pang police officials. Nabatid na si Duterte ang bagong administrator ng KOJC Properties kung saan ang malicious mischief ay sinasampa kapag nagkaroon ng distraction o pagkasira ng mga ari-arian. Inihain ang 2 counts ng malicious mischief sa Davao RTC Branch 15. Matatandaang hinalughog ng mga otoridad ang nasa 30 hektaryang compound ng KOJC sa Davao City kung saan nagpasok sila ng mga makabagong kagabitan tulad ng live at motion tracer, live detector equipment at proton illicit device na maaaring makapag-detect ng vital signs ng isang tao para mahanap ang puganting pastor. Ayon kay Abalos, bahagi ito ng kanilang trabaho at haharapin na lamang niya ang mga kaso sa hukuman. Ilang netizen naman ang inalala ang magandang ginawa ni President Duterte katulad na lamang ng pag-extend ng passport ng 10 taon. Sabi ni Wild Lion, sa daming magagandang ginawa si Duterte para sa bansa at Pilipino tulad ng 10 taong expiration ng mga ID at passport, marami pa ring TGA ng mga Pilipino ang binabaliwala at naniniwala sila sa ibang tao na wala namang nagawang maganda sa buhay nila. Sino man ang isa, mga adik kasi yan kaya ayaw nila kay Duterte. At yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.